So makita natin ang punot dulo nito is politika. So actually it's not to protect the public funds, for public service, to protect the interest of the public. Hindi ganoon. Deserbohin natin si VP Sara, for example, sa Congress, doon sa idemanda natin sa NBI, idemanda natin sa piskal, idemanda natin sa korte. So maging busy na si VP Sara pagdepensa sa kanyang sarili. If not will be if yun ang mangyari, hindi siya maging effective vice president, and I think yun ang gusto ng mga kalaban niya. So yun ang ginagawa niya. So that's why it is my humble opinion na dapat i-invoke talaga ni VP Sara ang immunity from suit para at least maging effective president siya, a vice president siya, and hindi siya dapat magpadisturbo yung mga namulitika sa kanya as early as 2024. Una yung sinasabi ngayon ng NBI na subpoena. Ano po ba ang kahulugan nitong subpoena na ito? Ang subpoena, ibig sabihin doon, compelled ka na pupunta doon. Otherwise, may penalty ka na, may liability ka kung hindi ka pupunta. Iba yun sa invitation. So, sana yung ginagawa dapat ng NBI, i-invite muna si VP Sara or yung mga vloggers o yung mga media bago yung subpoena, kasi pwede naman invitation muna. In the very first place, you have to clarify yung issue about the NBI na nag-issue ng subpoena against the Vice President. Dami kasi na mga views ng mga abogado, ni-research ko itong mga views ng mga abogado sa Estados Unidos at saka sa Pilipinas kung mayroon bang immunity from suit ang Vice President. Kasi first time in history in United States, si Vice President dati ni Trump, may immunity na sa Vice President. Na-extend na yung presidential immunity from suit papunta sa Vice President. So, yung sa Pilipinas naman, yung presidential immunity, wala naman yan sa ating saligang batas. More yan sa tradition, more yan sa Supreme Court decision na nag-base yan sa decision ng Estados Unidos. So, and second, the Vice President is an impeachable officer. So, kung ang purpose kasi ng NBI, mag-investigation sila, after the investigation, magdemanda sila ng grave threat kung pwede man. Ano ba penalty ng grave threat? Ang penalty ng grave threat is arresto mayor na kasama doon yung suspension kung nakaupo sa panggobyerno, suspension from service. Violation na yan ng ating saligang batas kasi only through impeachment pwedeng matanggal ang Vice Presidente. So kung makonvict si VP Sara, for example, makonvict siya ng grave threat, suspension siya or matanggal siya sa pagiging Vice President, and that is in violation sa ating saligang batas. Kasi nakalagay po sa ating saligang batas that the Vice President, kasama ang Presidente, kasama ang Supreme Court Justice, and yung mga commissioners, they are immune from suit. So ibig sabihin, kung idemanda si VP Sara, so matanggal siya through a judicial process, there is already a clear violation ng ating saligang batas. So ibig sabihin, yung palang pong subpoena palang na yun, medyo sablay na. Tama po. Sablay na kasi ang role kasi ng NBI is to investigate, not to prosecute. After they investigate, they will recommend for the filing of the case to the prosecutor. Yun ang role ng NBI. But dapat kasi, yung immunity from suit is a matter of defense. Kailangan lang i-invoke yan na immune from suit si VP Sara kasi pwede naman niya i-waive yan. So, kailangan niyang i-invoke yung immunity from suit kasi kasi nakalagay po sa ating saligang batas that the Vice President, including the President and the Supreme Court Justices, they are impeachable officers. So they can only be removed through impeachment. Kasi kung idemanda natin si VP Sara, assuming makonvict siya, matanggal siya sa panerbisyo, so ibig sabihin, violation ng ating saligang batas. Kasi very clear ang ating saligang batas that the Vice President can only be removed through impeachment. So doon pa lang may problema na. Paano pa po itong sinasabi nila na subpoena naman para sa mga nagtanong? Bawal na po bang magtanong ngayon kay VP Sara Duterte? Yun nga, so parang na may epektuhan naman yung ating freedom of press and freedom of expression na guaranteed po yan sa ating saligang batas
yung mga media man, parang natatakot na sila magtanong, natatakot na sila i-practice yung kanilang profession bilang mga media personalities kasi baka makatanggap sila ng sabina. Ang humble suggestion ko sana, mas maganda sana yung NBI mag-invite muna sa mga media man kung pwede man mag-invite kasi trabaho naman ng NBI na mag-investigate, but not to the extent na investigate lang na kahit sinong pwede nila investigate kasi baka maepektuhan naman yung ating democratic process, yung ating saligang batas, particularly yung guaranteed constitutional right, yung freedom of press and freedom of expression. Pero ang sinasabi po kasi nila, sir, ang vloggers are not media. Do you agree with that? Na media man or non-media man yan, we are all Filipinos and we are in a democratic country, and part of the democratic country is freedom of press and freedom of expression. Hindi naman ibig sabihin pag hindi ka media man, wala ka ng freedom of press, wala ka ng freedom of expression. Yung mga vloggers, they can exercise freedom of press and freedom of expression. Debatable pa yan kung media man yan or hindi, but that is not the issue. The issue here is ano yung constitutional principle ng freedom of press and freedom of expression. Kasama doon lahat ng Pilipino, ma-media man ka man, ma-vlogger ka man, or ma-ordinary Pilipino ka man. You have the guaranteed constitutional right of freedom of press and freedom of expression. Kung in-exercise mo lang yung freedom of press mo, in-exercise mo lang yung freedom of expression mo, or lalo na if you're a blogger or you're a media man, makatanggap ka ng sabina, what will be the effect sa freedom of press sa Pilipinas? So matatakot na yung mga vloggers na magpahayag yung gusto nila ipahayag, matatakot na yung mga media man na anong gusto nila ipahayag, or even the Filipino people, matakot na sila na mag-express ng kanilang opinion because baka makatanggap pa sila ng sabina ng NBI. So it really affects the democratic system ng ating bansa. Paano, sir, kung hindi umattend yung mga sinumpina ng NBI? Ano mangyayari? So if they will not attend, the NBI possible mag-conduct sila ng investigation ex parte. Ibig sabihin ex parte, yung mga pumunta lang, yung mga nagreklamo, o kung sino ba nagreklamo dyan, mag-base sila sa kanilang recommendation sa reklamo or yung mga ebidensya na nag-gather nila. Tapos, they will submit that to the prosecutor for the filing of the case. Then the prosecutor will conduct a preliminary investigation. In that case, pwede na doon na ang mga media man mag-submit ng kanilang counter affidavit. Kung demanda man sila sa NBI, pwede doon na lang sa prosecutor mag-file. Kasi the NBI cannot file directly to the court. The NBI can only recommend to the prosecutor. Kasi the role of the NBI is only for investigation. The one who has the prosecutory power is the Department of Justice through the Office of the Prosecutor. Ayun, Attorney Tolentino, Coach Oli po. Ito yung sinabi nyo, Yes, Attorney. Yes, Attorney. Immune through judicial process si VP Sara. Ito ba'y habang nakaupo lang siya? I mean, yung nangyari ngayon, halimbawa, Yes, tama. after noon, pwede na. Yes, pwede na. Yan. Kasi what's the purpose of the immunity from suit? The purpose of immunity from suit, this is actually matagal na ito na proseso. Panahon pa ito ng mga American history na kinopya ng Pilipinas. Kung basahin natin ang saligang batas, wala nakalagay na presidential immunity. Wala nakalagay na vice presidential immunity. Wala nakalagay. It is based only on our tradition and Supreme Court decisions na kinokopya natin sa Supreme Court decision ng Estados Unidos. The objective of presidential immunity or vice presidential immunity para hindi sila madisturbo sa kanilang trabaho. Ang purpose nila, 6 years lang kasi ang term ng presidente, 6 years lang ang term ng vice president. Hindi sila, baka madisturbo sila na instead na magsilbi sa taong bayan, mabisi sila sa pagdepensa sa kanilang sarili. So they will not be anymore become an effective vice president or effective vice president. That's why ang ating tradisyon nagsabi doon na dapat hindi mo na idemanda ang sitting president, sitting vice president, yung mga ibang mga impeachable officer except through impeachment. Kasi through impeachment, ang ibig sabihin doon, matanggal sila through impeachment. Kasi kung
i-judicial process natin sila, granting na ma-convict si Presidente or si Vice President, granting na ma-convict, kasama kasi sa penalty ng arresto mayor is suspension from office or removal from office. Nakalagay po sa ating saligang batas, they can only be removed through impeachment. So ibig sabihin, may conflict. May conflict kung i-file ang kaso sa korte or na hindi i-file through impeachment. So nakalagay sa batas, they can only be removed through impeachment. Therefore, unimpeachable officers, they enjoy immunity from suit. So, Attorney, ito ba ay sa Presidente tapos sa Vice President? At kung tama ang aking pagkakaunawa, hindi sila ngayon pwede madimanda, pero after pwede na. Halimbawa, Yes, pwede. isang politiko ay nangurakot patungkol sa baha, yung dapat sa baha, kinurakot. Hindi siya ngayon pwede madimanda para hindi siya naaabala. Tama. Except After through niya, impeachment. Ayan, through impeachment para matanggal pero hindi demanda. So after that, Yes. pwede na natin Pwede siya abalahin. Pwede na. So itong kay BP Sara, itong nangyayari ngayon, obviously, ito'y abala na ang ginagawa kay BP Sara. Kasi hindi lang through impeachment dahil itong pagpapatawag sa kanya dito sa Kamara, ito ng mga Quadcom, halos katumbas nito ng demanda dahil, again, abala po ito. Abala po yan, and at the same time, ang purpose talaga nila is para si VP Sara hindi maging effective Vice President. So makita natin ang punot dulo nito is politika. So actually, it's not to protect the public funds, to protect for public service, to protect the interest of the public. Hindi ganon. This is a 2028 election na. So connected na ito lahat. Kasi if you check the law, if you check ang ating saligang batas, only through impeachment lang yung mga impeachable officers. If you check the history, if you check the jurisprudence, yes, may mga abogado na nagsasabi that only the president is immune from suit. May nagsasabing ganon. But if you check the history, if you check the tradition, in fact, ang Amerika nagsasabi na in 2023 that the vice president is also immune from suit. Nakalagay doon. So therefore, the new American jurisprudence, yun ang kinopya natin sa Philippine jurisprudence. Walang nakalagay sa ating saligang batas. Kasi the immunity from suit, it is only based on tradition and based on jurisprudence. So therefore, kung i-deserbohin natin si VP Sara, for example, sa Congress, doon sa idemanda natin sa NBI, idemanda natin sa Piskal, idemanda natin sa Korte, so maging busy na si VP Sara pagdepensa sa kanyang sarili. If not will be if yun ang mangyari, hindi siya maging effective Vice President. And I think yun ang gusto ng mga kalaban niya. So yun ang ginagawa niya. So that's why it is my humble opinion na dapat i-invoke talaga ni VP Sara ang immunity from suit para at least maging effective president siya, a vice president siya, and hindi siya dapat magpadisturbo yung mga namulitika sa kanya as early as 2024.